Oh, tanong lang, mahilig din ba kayong uminom ng mga iced tea katulad ito? May mga fast food na anlin ng ganito, pero baka hindi ninyo alam. Unti-unti ninyong sinisira ang bato ninyo dahil dito. Halika kayo, pag-usapan natin yan. O syempre, mainit. Gusto ninyo ng malamig. Kapag pumunta kayo sa fast food o sa mga restaurant, lagi tinatanong ng waiter ninyo kung ano yung drinks ninyo. At kayo naman, madalas ninyong sinasabi, ganito, yung bottomless iced tea, sir, please. Akala rin kasi ng iba, dahil may salitang tea, automatic ng healthy at puno ng antioxidants. Meron ding ibang tea na hindi rin naman puno ng antioxidants. Pero tama din nga naman na ang tsaa ay mayroong mga antioxidants at maganda sa ating mga katawan. Pero kung ang gagawin ninyo ay palusot yan para sa iced tea na katulad nito, na sandamakmak rin naman ng katamisan, lalo na yung mga powdered or commercialized, nako, magiging isang direktang recipe yan sa pagkasira ng inyong bato. Bakit? Ganito yan. Karamihan sa mga iced tea na naiinom ay gawa sa black tea. Ayon po sa mga pag-aaral, ang black tea ay isa sa mga inumin na mataas ang concentration ng oxalate. Kaya naman kapag umiinom kayo ng napakaraming iced tea, and again, I repeat, napakaraming iced tea, maaari pong nilulunod na ninyo rin sa exposure sa oxalates ang inyong mga bato, at favorite niyang kapitan sa loob ng ihi ay ang calcium. Kapag nagkadikit-dikit ang calcium at oxalates, nako, yan na nga yung recipe natin. Pare ang mga teenager na magjowang kay hirap paghiwalayin. Akala mo, wala nang makikilalang iba. Nagiging silang isang calcium oxalate na isa sa mga common type ng kidney stones. Ang problema, ngayong summer po pwede pong mas delikado yan dahil sa mas madalas tayong pinapagpapuwisan at minsan kulang po sa pag-inom ng tubig, lalo na yung mga taong tamad uminom dyan. Kapag po dehydrated naman, nagiging napakalapot at concentrated ng ihi, at dahil po walang sapat na tubig para i-flush out ang mga crystals, pwede yun, mas madali rin po nagkakadikit-dikit lalo ang calcium oxalate hanggang sa maging napakalaking mga bato sila sa inyong mga kidneys. So yan yung tinatawag nating bato sa bato. Bukod pa dyan, dahil nga po yung powdered iced tea na tinitimpla ninyo, nako, punong-puno rin po yan ng asukal at fructose. Baka hindi po ninyo alam, yung fructose kapag sobra, and I mean sobra, pwede po magpataas din yan ng uric acid levels ninyo. Kaya double whammy po yan sa inyong mga bato. Kaya again, umiwas po sa bottomless iced tea ha. At bawas-bawasan din po ang pag-inom ng ganyan kung araw-araw kang naghahanap niyan. Wala pong ibang okay inumin kundi ang tubig, tubig, at tubig, at tubig, at tubig, at tubig lang. Kung gusto po naman ninyo ng lasa ng tea o ng tsaa, mas maganda pong mag-brew na lamang po kayo ng inyo. Pwede pong green tea dahil mas mababa pong oxalate content ito kumpara sa black tea. At para naman po sa mga gusto talaga ng iced tea, pwede po ninyong gawin ay ang magtimpla na lamang po kayo ng inyo. Again, kuha kayo ng green tea, timplahin ninyo sa mainit na tubig, samahan ng kaunting kalamansi at samahan ng kaunting honey. Again, konti lang. Timplahin nyo na lamang po yan. Yung kalamansi, mayaman po sa citrate, isa pong natural blocker sa pagbuo ng kidney stones dahil pinipigilan nito ang calcium at oxalate na magkadikit. Pero syempre, wag naman po ninyong tambakan yan ng napakaraming asukal. Laging tandaan, huwag ipagpalit ang kalusugan ng bato para lamang po sa panandali ang lamig sa katawan. Again, moderation, variety, and balance in a lot of things. At ayun, kung may natutunan po kayo at kung mayroon po kayong kaibigan na mahilig sa iced tea, i-share mo na itong video na to sa kanya. See you in the next episode. Ingat.